Hi guys, it's me Shalab and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung di ka ba nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, flashback in 2024. Ito po yung nakapagtupad ako na hindi ko talaga na-edit ever kasi sobrang tamad ko pa nung pero ang hilig ko mag-take talaga ng video since medyo free tayo, i-edit ko na para mabawasan yung MB ng phone ko and sayang lang kasi. And eto, araw-araw ako nag-outfit check. Yung ibang outfit check ko nandun sa kabilang cellphone na nasira kaya hindi ko na mag-take. Ito mahaba pa yung buhok ko nito kaya sobrang namimiss ko talaga yung buhok ko dito. And sobrang bagay din naman sa akin yung mahaba ang buhok kasi girly-girly talaga akong tignan. Sobrang saya na experience ng tupad na to kasi mga same vibes ko yung mga kasama ko that time. Kahit sabihin natin katandaan ng mga kaibigan ko ay okay lang kasi nga at least ako yung nagpapaliga ng buhay nila. Char. Ay napaka-OA ng A-above na to. Ayaw na ayaw ko talaga na pag nagtutupad kami, mga nakabusangot sila, talagang ako lang nagpapaingay sa kanila. Ako rin ang mga taga-pick ng mga picture nila, taga-send ng picture sa GC. And eto yung second day na forma ko. Kakaikot ko, ay sige ako out balance, sige ikot pa, akala mo naman. Nagmo-model ako dito para sa screenshot, di kasi ako makakuha ng picture. And eto yung second day. Nagtatabas lang kami ng mga dahon at pinuputol yung mga ekstrang puno na nakaharang sa daan para kahit papano makaiwas ng aksidente. Ayan ang mga ginawa namin since wala naman masyadong kalat. Ayaw din namin ng parang kaplastikan yung pagtutupad. Gusto namin binabayaran kami pero patas din kami magtrabaho. Yung iba kasi kunyari wali-walis pero pag nandyan na yung dole, sipag-sipagan. Pag wala naman dole, nag-uuwian ng mas maaga. Pero hindi ganun yung ginawa namin since ayaw namin mapahiya yung presidente namin dito sa Waterville Hoa. Marami kasing ganun na kapag may dole lang saka lang nagsisikilos. Kami may dole man o wala pero tinapos namin yung trabaho namin. Natapos lang din namin yung 10 days na wala man lang bumibisitang dole. Pero okay na yun. At kahit makita kami ng presidente namin is ginagawa namin ng maayos yung trabaho namin at talaga makikitang malinis kasi wala na ring mga damo. Paminsan-minsay nga na may pinapatigil nila ako dahil nasosobrahan na ako sa kasipagan. Sabi daw nila tama na at wag ko nang panggigilan. Gusto ko kasi talaga na simot para maganda tignan. Siyempre ako rin naman yung dumadaan dyan. After ko nga palang matapos yung nasa kabila, nagtabas ako ng puno. Nanghiram kami ng itak nito. Gigil na gigil nga naman ako sa pagpuputol nito. Kaya tuwang-tuwa rin panoorin ako ng mga nanay na kasama ko. At least napaligaya ko na naman ang mga buhay nila. Sabi nga daw nila kalmahan ko at wag kong iitakin yung nasa pader. Kasi hindi na daw yun pwede. Kailangan daw yung puno lang. At wag ko na daw idamay yung semento. As if namang maputol yung mga semento at mag-crack yan. Sa mahinang kamay na to, makakasira ba ng pader yan? Ang nipis-nipis na nga ng mga braso ko. Natapos ang araw to na sobrang saya naman. At natapos din namin ng maayos. Ito naman pala ang day 3. Iba na naman ang pantalon ko. Totoo naman na iba-ibang araw to. Pansin nyo naman siguro sa itsura ko. May nakasabay nga pala kami na nagtutupad. Kunyari naglilinis sila dito. Nung dito na kami dumaan ay umalis na sila. Nag-alisan sila kasi alam nila na maglilinis kami. Kami lang naglinis dito. Pinitsuran nila nung malinis na. Nagkalat na naman ang mga papagkunwaring nila lang. Sabi nga nila na trip ko daw talaga yung mga puno. Sabi nila wag gaano kasi baka mamaya makuryente ako o baka hindi makuryente ay baka mabati ako. Pero sabi ko nagtatabi-tabi naman ako, tumihingi ako ng pasensya. Ito nga pala yung sinasabi ko na nagdadaan lang, lakad ng lakad. Tapos nung dumaan yung dole, akala kami lang yung nakaupo pero nagpapahinga lang kami. Ang sabi nila ay sila naglinis pero hindi naman. Araw-araw silang nagpipwesto dito. Araw-araw din namin nakikita na nakaupo lang sila mula alas 7 hanggang matapos yung duty ng mga nagtutupad sa umaga. Paborito nilang spot to kasi may naglilinis. Para kunyari sila yung naglilinis. Inayos lang din namin tong mga halaman. Yung iba kasi yun, dito na lang nilagay sa may tapat. Kaya yung nasa taas na lang binabawasan namin. Gusto ko sanang bawasan pa yung nasa taas para hindi nababangga sana yung wire pero wala kasi kaming panungkit at
hagdanan para maabot yun. Kaya sabi namin baka meron namang nag-green grass na magtatapon ng basura. Baka sila na rin ang pumutol. Pero mga ilang buwan after namin magtupad ay may dumaan nga na nagtabas ng mga puno. At least kahit papano nabawasan na at hindi na nagkakalat. Tawang-tawa pa nga dito sa akin si Ate Nene kasi sabi niya parang nagkakalat na lang ako kakabawas ko ng puno. Wag ko na daw galawin yung mga nasa taas. Sabi ko bawasan na ng onte para kahit papano hindi matatamaan yung mga nakamotor o yung mga tricycle na dumadaan kasi sobrang lawlaw na ng mga dahon ng mga puno na ito. Kaya bawasan na lang natin. Ganun din sa mga truck. Pag dumaraan sila, sumasabit na rin sila. Baka kasi mamaya makapahamak pa pag hindi napansin. Lalo yung mga nakasakay sa likod ng truck. Kaya sabi ko, bawasan kahit pa paano kasi sobrang laki na. Liit lang kasi yung kalsada dito sa taas namin. Dahil nakalawlaw na yung puno, lalong sumisikip yung daan. Ang susunod naman ay panibagong araw na naman. Dito naman kami dumaan sa Pakikeke. Kami naman ni Ate T na magkasama. Sobrang namimiss ko nga yung buhok ko dito kasi natural ang pagkakakulot at maganda. Para talaga akong si Marimar neto. Charot. Pero ayan, sipagsipagan kami niya nung time na yan. Nagtatanggal kami ng mga dahon at damo na nakaharang sa daanan ulit. Ay hindi pa pala to sa Pakikeke. Sa San Agustin pala to. Malapit sa court. Hindi na kasi kami gaanong makapagwalis dahil merong mga nakatoka dito na nagwawalis na pinapasahod ng City Hall. Kaya mga damo na lang palagi naming pinag-iinitan at tinatabas. Kasi yun lang yung pwedeng malinis. At least kahit papano may nagagawa kami at hindi kami nakatunga nga lang kagaya ng ibang nagtutupad. Ang madalas ko palang kasama na nagtutupad ay si Ate Tin. Kami talaga nagkukuha na ng picture sa bawat isa at kami lang din kasi medyo kwela at nag-aasaran. Hindi naman kami nagkakapikunan at same vibes kami. Kagaya niyan, tagakuha na naman siya ng litrato. Kaming dalawa rin kasi yung kumukuha ng mga picture. Kumukuha siya ng picture sa iba at kumukuha rin ako ng picture sa lahat. Kinukunan niya yung before, during, and after. Tapos noon, saka kami uuwi. Hindi kami umuwi hanggat hindi natatapos yung oras kasi sabi daw nila nandyan yung dole sa malapit lang. Pero hindi kami nadadaanan. Pero mahalaga para sa amin ay natapos namin kasi nga ang iniisip namin si President namin. Actually, wala naman akong slot talaga nung time na to. Kay Papa yung slot na to at pinasa niya sa akin since may trabaho siya. Kaya ako nakapagtupad nung araw na to. Ito nga pala si Ate Rose. Nakatira siya sa tapat ng din ng bahay namin. Katapat ng din namin siyang bahay. At yung katabi niya, si Ate Nene. Taga dun siya sa kabila. Pangatlong kanto sa may water bin. Ako din yung madalas na kumukuha ng mga picture nila since minsan nakakalimutan nila. Lalong-lalo na minsan si Ate T nakakalimutan din kumuha ng before, during, after. At least kahit papano may kuha ako. Kasi sabi ko rin sa kanya na pag at least kahit makalimutan niya, meron akong nakuhang picture sa bawat namin para kahit papano kahit may nakuha siya, may kopya rin ako. Kung halimbawa wala siya, at least may kopya ako. Marami mang dumadaan dito, at least nakikita nila na ginagawa talaga namin yung trabaho namin. Medyo matagal man yung oras namin ay okay lang. At least tinatapos namin yung oras ng pag-duty namin sa pagtutupad. Nakakagana lang din magtupad kasi kilalang kilala mo yung mga nakakasama mo at komportable ka na sa kanila. Unlike nung nagtupad ako noong karaan pang taon is hindi ko naman kilala yung mga kasama ko kaya wala akong makausap at hindi ako nalilibang. Hindi ko rin agad napapansin yung oras sila yung mga kasama ko kasi nakakwentuhan ko sila at nakaka-same vibes ko. Hindi katulad ng mga nakaraan kasi wala ka talagang makausap since iba-ibang lugar. Pinagsama-sama at by batch. Ito kasi puro kasamahan lang namin sa asosasyon, mga officer ng asosasyon at yung iba asawa ng officer. Yung iba member. Ang nangyari kasi nung nagtupad sila is nagpunutan na lang kung sino para at least daw fair. Hindi yung may favoritism. Yung iba naman na hindi available na nabunot ay pinasa na lang din. Kahit katulad ng sa papa ko ay pinasa sa akin. Since nasa part pa rin ng family is talaga daw na magagamit ko yung sasahurin ko dito para kay Yana. Kasi sobrang na mahal niya yung apo niya at gusto niyang ibili ko ng mga gusto ni Yana si Yana. Ng mga nakaraan kasi hindi may pagkakailan na sobrang nauubusan at tagigipit din kami ni Yana.
Lumalaki na rin kasi si Yana at wala namang kaming sapat na pinansyal. Kumbaga nakaasal lang kami sa tindahan at wala namang galing tulong ng gobyerno. Pero madalas nagpapasa na lang din ako for financial assistance. Baka mamaya sakaling pala rin. Minsan kasi pinapalista ako ng president namin kaya nakakapagpasa ako ng mga requirements. Hindi pa kasi ako nakakatanggap ng suporta ng solo parents since nagkaroon ng problema yung papin ko at hindi rin ako pwedeng magtupad sa solo parents. Yung date ng araw na nagtupad ako ay hindi pwede sa date ng pagtutupad nitong time na to. Ang pagtutupad kasi ay dapat kalahating taon ka na or kahit nakaisang taon ka na para kahit papano pwede ka na magtupad ulit. Hindi ka pwede magtupad kahit 3 buwan lang nakakalipas. Meron kasi silang toka-toka at sinusunod na rules kung kailan ka na pwede magtupad. Never talaga ako nakatanggap ng tulong ng buong taon mula sa solo parents, lalo nung April kasi nga wala ako sa master list kahit nakapag-renew na ako. Unlike sa ngayong taon na pagka nag-renew ka is nakalagay ka na agad sa master list. Ewan ko ba, ang sabi naman nila ay may nagkaroon ng problema doon. Ang sabi daw nila basta maka-renew ka nakalista na, pero bakit ganun? Yung akin hindi pa, inabot pa ng ilang buwan bago ako nakapagpasok sa master list. At eto naman, sumunod na araw ay nagtatabas na naman kami ng mga dahon ni ate kasi wala na talagang lilinisin. Kilala nga naman ng San Agustin kasi na sobrang linis na lugar dito sa amin. Village din kasi ang San Agustin katulad ng Waterville. Yung sa amin din lugar ay bihira lang din na makahalat. Ang kinagandahan nga lang ng paglilinis namin ay kung saan lang kami malapit ay doon lang ang lilinisan namin. Hindi na kami lalayo. Hindi katulad ng mga nakaraang taon na tinutoko pa kami sa iba-ibang barangay. Kumbaga sa iba-ibang purok pero mapulang lupa pa rin pala. Mali pala yung barangay, every street pala. Pero ito kahit papano kung saan kami nakalugar doon lang din sa purok 3 kami umiikot. Favorite namin yung magtabas talaga ng damo, lalo yung mga maliliit kasi masinsinan talagang tanggalan yan. May nakuha nga sana akong pananim dyan kaso nalanta siya. Yan o yung tinabi ko. Celery daw yung tawag doon, kaya lang nanghinayang ako kasi matagal pa yung paglilinis namin. Ayoko rin naman tumakbo pa uwi kasi nga baka makita ako ni Yana at sumama sa akin. Mahirap na kasi nasama yung bata kasi baka dumaan nga yung dole pero hindi naman. Ito ata nakakita si ate ng gagamba ata kaya bigla siyang napatayo at nagulat. Pati ako napamura sa gulat. Sorry po. Ang laki kasing gagamba no nakita niya kaya tawang-tawa rin to si ate. Ang hawak naman ni ate sa plastic, alam nyo yung halamang dagat na nabibili dun sa mga nag-iikot ng mga nagtitinda ng isda. Mura kasi yung benta ng lalaki kaya napabili siya. Tawang-tawa talaga kami sa reaction dito ni Ate Tin kasi akala namin ay napano na siya. Pero okay na rin kasi nakaalis na yung nanggulat sa kanya. Pero ako wala pa rin tigil kakatawa kasi nataalala ko yung mga reaction niya. Kung magsalita rin kasi si Ate Tin minsan nakakatawa at nakaka-good vibes din. Wala talaga ako ibang ginawa kundi tumawa kasi bukod sa nangaasar ako ay marami rin silang kalokohan talaga. Kanya-kanya kaming kwentuhan, kanya-kanya kami nandot-dot at kung ano-ano. Depende kung ano yung makita namin makalat, ayun ang lilinisin namin. At least kahit may dumaan is alam na kung anong ginagawa namin. May dumadaan dole pa rin naman pero hindi kasi yun nakatoka sa amin. Nakatoka yun sa iba-iba. Katulad namin, kami nakakonek kami kay Secretary Rex. Yung iba naman kay Mayor. Yung iba naman kay Doktora Kat. Iba-iba kasi yung mga toka-toka ng mga nagpapatupad nung time na to. Nagulat din yung iba at napatingin sa amin kasi wala na kaming tigil kakatawa. Nauwi na lang talaga sa asaran at hindi na natapos ang kwentuhan namin na tawa. Sa bagay okay lang kasi pampalipas oras din para hindi namin mapansin kung anong oras na para mamaya magulat na lang kami. Uwian na. Nagpatuloy ang bisibisihan ng bawat isa.
At nang matapos na nga araw na yon ay dito naman kami sa sumunod na araw. Dito naman kami sa may eskwelahan. Sa taas lang namin to, Mapulanlupa National High School. Dito naman kami nagsimula magtabas ng mga damo hanggang doon paakyat kung saan yung abangan ng tricycle bago magpa-KKK at mapakanto ng pabaya. As usual, ang kasama ko nito si Ate Tin at si Ate Rose pa rin. Sila yung madalas kong kasama pag naglilinis ako. Si Ate Rose yung taga-daspan at kami naman ni Ate Tin yung taga-damo. Naiwan na nga kami nito at nauna na yung iba pataas, pero kami tinapos namin yun nandito para kahit papano malinis na lang din. At may nakita lang si Ate Tin, nakakilala niya. Tinapos lang talaga namin yung pagdadamo dito. Hindi na namin sobrang sinimot, inalis lang namin yung sa may nakikita kasi ang hirap na hugutin ng iba. Nagkwentuhan lang din sila saglit at yun, maya ay okay na kami. Saglit lang din naman namin ginawa to kasi kahit papano tanggalin lang namin yung mga madadaling tanggalin na dahon. Pero yung hindi naman madaling alisin ay hindi na namin kinuha. Natapos din namin yung araw na to at nung time na to ay ibang araw na naman. Panibagong araw, panibagong paglilinis. Pero nung time na to is tapos na kami at wala akong na-take na video kasi more on picture lang kami. Time to relax and bonding since tapos na kami. Nag-TikTok lang din ako. Nag-take ako ng panglalagay lang sa TikTok and ayan, tamang trip na naman ako sa kanila at napasaya ko na naman ang buhay ni Ate Tinyo. At yun, yung dalawang lalaki, tamang lakad lang, walang magawa. Tropa ng kapatid ko yan parehas. At eto, inulit ko pa nga yung ginawa ko. Tinawag ko pa nga si Ate Nene para may kasama ako, pero ayaw rin naman niyang sumayaw dahil nahihiya daw siya. Kaya ako lang, nag-take ako, pero nakalagpas na yung dalawang lalaki. Papansin lang talaga yung mga nandun sa may junk shop at mga asar pa. Ang dami talagang papansin ng mga lalaki sa buong mundo. At this time, ito na yung may tugtog. Nandun yun sa may junk shop. At ito na yung na-edit ko sa TikTok. Nilagyan ko na ng sound at kumuha na lang din ako ng sound sa mismong TikTok. Kinat at minute ko na lang din yung video para kahit papano hindi tayo makopyright kasi nagka-copyright dito si YouTube. At inulit ko nga pala, ito nga pala yung pangalawang take ko kanina. Kung nakita nyo yung kanina, yung meron dalawang lalaki na panayang lakad lang at yung inano ko yung ulo ni Ate T. Tamang trip lang ba? At eto naman yung last day namin, tamang trip namin, more on TikTok and vlogs na yung ginawa ko nito. Habang busy ang lahat sa pag-iihaw, pagluluto ng mga middle fight namin, may toka-toka kung ano lulutuin, ang bagan na. At sila na daw ang bahala sa mga lulutuin na pagkain. Matapos na ang lahat ay nire-ready na namin ang lamesa. Ayan nga pala si Ate Rose yung dumating na nakadress ay isa sa mga officer ni Kuya Bernie Almaguera. At inayos lang din namin yung mga pagsasawsawan ng pagkain at sinalansan na lang din nila yung mga dapat ayusin pa. Baka mamaya mag-uwian tayo, wala pa din. Ayan o daw, ibaba mo na kasi ibaba na daw. Ngayon, nandiyan na si mami. Ayan na si Kuya Bernie.
pichel. Pichel. Tayo. Ipipichilin natin? Ilagay sa pichel? Nasa na daw yung ano, yung MP ng ano, Coke, kuya. Nasa na yung MP ng Coke? Char lang. Wala na, hindi na nakapag-alaga ng bata. Nalasing. Nandun, tulog pa. Dito ka naman ang halian, kuya. Ano ilalagay to? Toyo. Ano pa? Mukhang tumutunog na yung tiyan ni Samuel, ah. Okay na to? Hindi ka nakatikim. Dito ka tayo mag-video. Sino ko nakatikim? Oo. Wait na, wait a while. Wait for a while. Nakakagin ba yung ano? Kaya mo ba yung print out mamaya? Para bukas ang umaga yun. Ano lang magsabi? Oh, 22 bukas. Para bukas paglakas ko dito. Pero daling ko na lang pagtrabaho. Ba't kasi pinagsama-sama mo lahat ng kanin? Paano kung wala ng kanin? Dito na tayo lahat. Eh, ilalatag mo dyan. Dito na lahat. Panglatag na lang kaya pati ulam dyan. Oo. O pwede rin, isa. Ganun lang halang gagawin. Para hindi Ilabas mo na yung tutong. Masarap yan tutong eh. Oo. para hindi lang mamahiti. Mm-mm. Para hindi ka na, lagay na natin. Sa diba? Ikot-ikot na natin. Kalat-kalat na lang. Tamayin nyo na, pwede na yan. Hindi na ba ibababa? Ganyan lang. Yung bond paper pala yun. Opo. Bakit ganun? Ganyan na lang daw. Latag na daw. Ganyan na lang. Latag na daw. Nasa bawat na. Pwede ito. Latag mo na lang yung okra at itlog. Alat mo na. Nagugas ka ba ng kamay mo, Shainit? Baka galing ka sa banyo. Bakit galing ka banyo Tapos gusto mo na yung singit-singit. Sumali ka na, Dima. Sali na kayo. Ay, sorry. Ako kasi ako, Tera. Si Ate Amelia. Nakabidyo lang to kay Shainit. Ito ba, inilagay pa to? Ayun si Ate Tin mag-video. Bargain. Kumain kayong gulay Pampahaba ng buhay. Baka di kayo kaya ng talong sa okra. Asa na? Ayun na okra ng tawagin mo na si Ate Noet. Wala namang ginagawa. Ay, si Glinda, hindi tinirahan. O, tirahan mo yun. Ako, magyaw-yaw yun. Alam mo naman yun. Oo. Asar na asar pa naman yan sa talong at sa okra. Buti nalala ko.
Sasama na dito. Sama-sama na yan. Anong kanina niya yan? Ito yun. Kaning baboy. Hindi. Adobo naman yun eh. Oo. Sa kanya na to. Ibukod mo yun. Oo, kay magyaw-yaw yun pag di yan tiniraan. Naasar nga pag sinasabi na tirahan ng bagoong ay ano. Sabi ko, isang itlog, isang okra, isang talong lang sa kanya eh. Tama na to kay Ate Glenda. Midami-dami naman. Tapos i-shot mo siya eh. Ito na ang tinira sa'yo, ano, talong lang at saka okra kay naubos na. Bote ng ko. Bote na lang. Buti na lang sa'yo. Layas ka kasi, sabihin mo. Oh, sa'yo. Dapat ano, mag-live ka dito. Malaglag mo dong ah. Well, baka malaglag ah. Kami lang pala ni Ate Mami. Hindi, tatlo kayo oh. Diba? Ate Marina. Bang, itong dalaga na ito eh. Huwag ka nga magdala-dalagahan ka ba? Sinolo ni Dudong yung adobo. Dapat na nga dyan dyan. May sabaw kasi ito dito. Diba? Kanina Sana sa sunod na tupad 10 ulit para makapag-vote. Si Ate Gulay kasi. Wala siya. Naalanganin daw ko eh. Kaya niya ba kaya pa eh. Saka sino po yung isa? Yung kay Juan, tayo. Ikaw ano daw? Tapos pinasa niya kay Juan, isa. Yung saan niya nasa taas yung kay Juan, pero yun daw na. Kasi Ate Rose yung nagbibigat. Kamay ba nga kay Ate Rose? Ano yan? Live? Kaya ko din yung islat. Nakarami lang din ito. Isa lang nag-ano sa Oo, atin nila. dalawa muna. Sayang. Kasi nung nakaraan, tatlo. Pero isa lang yung tupad at yung sila. Ay, Ate Emma! Ba't ayaw mo pa kumain? Saan si Ate Emilia? Ay, hawak ko na nga eh. Sabi ko, halika na eh. Ang galago Uy, na ito. tali na rin ito. Nagdadala-dala lang. Emilia, tali na oh. Nagdadala-dala lang. Kanya te. Tanggol ka na dyan. Tali ka na. Ganyan na kain ha. Harap-harapan lang. Ganyan na kain. Oo, kainin niyo yung manok. Nawala na yung toyo. Nawala sa Ate Marina. Nagkanin pa dun ah. Nanawala ko ng spectrum. Tatakpan niya yung Dito ako sa kabila. Para timbang. Bakit wala na? Ito pa lang. Oh, yung adobo, oh, galawin nyo, oh. Kaya nga din yung pinapansin yung dito. Hindi na ginagalawan ko lang, oh. Ako rin lang dyan. Pag naubos, uyan ko sinanay. Ayan na. Oh, adobo, oh. Yung sa'yo, Teo, mag-isa ka lang, eh. Kaya wala kang kapag. Oh, ngayon. Di pag marami ang magtupad. Ngayon ka na nag-Google fight. Kasi malangkot ka nun. Naman din ako lalo. Doon ako Hindi nga nagtupad ng dalawa mong kasama, eh. Dapat tatlo kayo, eh. Hindi ka tuloy.
siya? Hindi, palakad-lakad talaga yan. Hindi, kunti lang kasi kita kung tatlo lang. Itong bat nila, itang puso eh. Kaya kuhan. Maganda lang. Dati niya, ayaw pa sa ano eh. Kamu, nakatapos ka. Ay, mga kapayagan mo. Hindi. Hindi na ako. Sayang din eh. Ayaw. Diba, 11 na Bandang huli, nagsuporta. 4 hours lang, di ba? 4 na oras lang naman kayo nagkuhan. Pero pag walis nyo, wala naman yata 4 na oras eh. Wala. Pag natapos na namin yung minsan Wala. nga ang ginagawa namin. Kasi nga, malinis na. Nagpupunot lang talaga kami ng mga damo-damo. Si Glenda. Saan ang pinakamalayo nyo? San Agustin lang? San Agustin. Kasi! Yun. Tali na rito oh. Tali na din, tali na din. Oo, ganyan. Hindi na sinabihan lang kita. Ako, sob na ako. Sob na ako. Dapat sa'yo dito. Bawin pa rin bubo dun. Ima! Ang favorite mo, ka dito. Bagong. Ayun na! Ay, wala kasi tinawag. Kaibigan mo yan? So, hindi kaibigan. Diba? Kaibigan dapat. Friend yan. Friend. Ah, Paul. Mamaya. First week. Pamila pa rin. Ay, hindi ako apart. Kunin mo lang ito. May ano? May naka-apartment. Masahan lang.